Hello and welcome. The Green and Gold take the gold in the UAP Juniors Under-19 basketball tournament, and we have them on the show to talk about their incredible feat in Season 88. I'm Dip Dipianco. And I'm Diego Dario. The juniors basketball host school, the FEU Baby Tamaraws, win the championship in a dramatic finish as we go on to talk about that this episode. This is Starting Lineup. Swing, shooting, puts a long toss, and hits it nice and back to three. And then again. Isay tosses to Netura. All right, let's welcome the champs on the show. Our first set of guests here. We have Mark Burgos, Cabs Cabonilas, JB Karunungan, JD Santos, Sam Hall, and Coach Jack, the Baby Beast Gloria. Yes, sabi sir. niya. Di ba? All right. Congrats, the champs! The champs are here. Congratulations, guys, first and foremost. So, bago natin pag-usapan yung buong championship, yung final, syempre magandang balikan yung simula ng inyong journey. So, let's talk about the start of the season 88, Coach Jack. No? Of course, you had a coaching change. Nagpalit kayo ng head coach, Coach Mike Reyes. Ano yung initial thoughts mo being that nandun ka rin last season eh? So, naranasan mo na yung sistema last year, then now you have a coaching change. How was that for you guys? For me, yung third season kasi nung pagpasok ni Coach Mike, medyo crucial. Kasi may nangyaring hindi okay. Tapos pagdating niya, yung mga player, hindi niya pa talaga kilala. So, ako yung nakasama ni Coach Mike na nag-handle sa kanila since ako yung lagi nandun kasama yung mga player. Kasi kasama ko sila sa dorm. So, naging okay naman kasi tinulungan kami ni Coach Alan kahit wala pa siya sa FEU before. Hindi pa siya ulit kinukuha ng FEU nun eh. Pero andun na siya, nasa likod siya ng mga player, tinutulungan siya. So yung transition, naging madali. And yun na, goes by, maging maganda naman. And I think magandang tignan din na yung FEU lagi nagpro-produce ng high-quality players and of course, nag-champion nga kayo. So, let's talk to the MVP. Speaking of here, high quality, di ba? Cabs Cabonillas. Cabs, usually sa juniors division, pag fourth year mo na, medyo alam mo na ikaw yung maraming minutes, most of the plays sa'yo, magsi-step up ka na. That's usually the case. Pero nung third year mo, ano ka na rin eh. Parang you were already producing for FEU. Ano yung mindset mo going into this season? Was it obviously yung MVP, champion? Ano yung parang off-season? Ano yung iniisip mo habang nasa weights room ka na iniisip mo for this season? Actually, yung pre-season namin, yung palagi kong iniisip na parang prepare lang kami palagi. Tapos parang gusto namin makuha yung champion. Tapos parang sa amin naman parang extra workout. Gawin lang namin yung best namin sa lahat. Kitang-kita nga na yung work ethic. Di lang ikaw, yung buong team. Ano ba yun? Yun talaga yung kultura nyo sa FEU. Kahit after practice, nakita ko sa IG stories nyo, grabe yung extra work nyo. Yun po talaga. Siyempre pinaghirapan namin. Gumigising kami ng 6 a.m. para mag-workout kami. Tapos may ensayo kami 12 a.m. Ayun nga, parang ginide kami ng Panginoon hanggang makuha namin yung hanggang sa dulo. Yeah. Well, Mark, let's talk about the start of that. No? Nung nakita niyo yung schedule ninyo, una niyong kalaban agad yung defending champs, di ba? So, how was that? Ano yung usap-usapan dahil mabigat agad eh. I mean, you guys did the work. You guys know you prepared for this. Pero nung nakita niyo UST agad, yung kalaban, ano yung naging specific, I guess, game plan yun nung simula nung season? For me naman, last season kasi, yun, UST yung nakalaban namin sa Do or Die. So, sa Do or Die na yun, sila yung tumalo sa amin. So, parang this season, nung nakita namin na sila yung makakalaban namin ng first game, siguro, andun din yung eagerness namin na bumawi para sa, yun nga, matalo din namin sila, makabawi kami sa kanila. May personal motivation eh, di ba? Dahil gusto makabawi. And syempre kasi galing yun sa crucial game the previous season. Let's talk to Sam Hall. Actually, I'm a fan. Pinapanood ko live yung mga games sa UAP. Sam Hall, grabe yung energy sa court nito. Offense or defense. Pero Sam, nag-end yung first round, 6-1 kayo.
Ano yung feel ng buong team nun? Ano yung tingin niyo ba? Oh, ito na yun. Ito na yung year na magcha-champion tayo. Ayun nga po, confident po kami na ganun yung natapos nung first round and sobrang ganda nung start namin and yung natalo kami nung Ateneo yun eh. So we're getting ready for Ateneo talaga and sa ibang team, sa mga mas malalakas and yung kayang bigyan kami magandang laban. So nag-prepare kami, nag-hard work talaga kami. Yun, sinabi nga ni Cavs na gumigising kami na maaga, nagtutulong-tulong kami para magtrabaho kami lahat. Sama-sama ba kayo sa dorm lahat? Opo, Grabe. sama-sama po. Ibang klaseng bonding talaga yan. JD, nabanggit ni Sam, di ba, yung talo against Ateneo in round 1. Mas lopsided di ba? It was a 19-point deficit. Pero nung round 2, despite the loss, kumbaga mas dumikit yung laban ninyo. So, can you tell us about the adjustments you made muna? Bago natin pag-usapan yung nangyari sa Final Four, yung round 2 muna. Kumbaga naramdaman nyo ba na, uy, nag-improve tayo lalo nitong round 2 Ano po, yung naging adjustment po namin nun sa second round namin, talagang tinrabaho po namin yun kung sino po yung mga talagang stop po namin sa darating na game po namin na yun. Nagawa po namin yun, kaya po yung naging adjustment po namin, mas gumanda siya at nakakabawi po kami sa Ateneo. Ikaw naman, JB. Si JB, yung role nito, sharpshooter, the sniper Yun. for FEU. Paano ka, minsan bad game, minsan bad shooting day, minsan sobrang init mo from the three. Paano mo rine-ready yung mentality mo pagdating sa mga games, especially yung mga games like Ateneo and yung mga mabibigat yung kalaban nyo? Parang mas nag-elevate din yung laro mo sa mga ganun. Paano ka nagpre-prepare? Well, nag-start yun sa trainings, of course. Siyempre, nakikita ko nung unang games is parang off and on ako, parang hindi consistent. So, tinanabaho ko talaga. Like, I did extra shootings, late night, ganun. All by myself. Minsan, nag-aaya ako ng teammates ko, siyempre. Sumasama naman sila. Yeah, may sumasama naman, of course. And yun lang, and mentally, binuboost kasi ako ng mga coaches ko eh. Yung confidence ko, binuboost nila. So, they were there helping me to get my rhythm. And yun, grateful that nakuha ko naman yung rhythm ko coming to the second round and on. Right. Well, of course, yung preparation na yan, yung elimination na nadala nyo pagdating sa playoff, Final Four, na pag-uusapan natin sa susunod na part. So stay with us, guys. So stay with us. The next round of their journey to the championship, we'll talk about that. Stay tuned. You're watching Starting Lineup. Welcome back. You're still watching Starting Lineup. Still with us are the FEU Baby Tams. Let's welcome the champs, Mark Burgos, Cavs Cabonillas, JB Kagurungan, JD Santos, Sam Hall, and Coach Jack, the Baby Beast. Gloria. Tingnan nyo naman yung lead wall natin dito. The whole Ganda, oh. team. You got a huge shout out to the whole team, the coaching staff, and the management as well. Grabe yung ginawa nyong feat. Obviously for Iba FEU. yung meeting champion, di Iba ba? yung ngiti, kinakagat pa yung medal. Pero bago natin pag-usapan yung championship, pag-usapan natin yung road na dinaanan niyo papunta doon. Coach Jack, nag-playoff kayo kalaban ng Ateneo. Lost twice. First round tsaka second round natalo kayo sa Ateneo. What's with it, with that Ateneo team na medyo nahirapan kayo nung una? Tapos paano niyo medyo na-figure out pagdating sa next round? Actually, maganda yung kwento niyan. Kasi pre-season, hindi talaga namin nakalaban ever since yung Ateneo. Kasi hindi sila sumasali ng mga liga na sinasalihan namin. Okay. Like parang tago sila parang nag-out of country, tas Davao, alam ko, puro ganun yung liga nila. So pagdating ng first round, hindi namin alam yung gagawin namin. Kasi since wala kaming idea kung scouting. Wala yung scouting. So, ginawa namin, naglaro na lang kami. Nilabanan namin sila, ginawa namin yung plan namin. Pero may mga game plan naman kami, actually. Tapos, afterwards, pagdating naman ng second round, yun, nakapag-adjust na kami. Pero, na-short pa rin kami. Pero dumikit na. Dumikit na. Pero yun, na-short pa rin. Tapos afterwards naman, nagawa na namin ng paraan. Kasi medyo naka-adjust na kami. Kumbaga, naka-adjust na. Cavs, pero yung sinasabing adjustment na yun, hindi lang maliit eh. Kumbaga, yung panalo nyo was a blowout also, di ba? Yung sa first game, bago kayo mag-actual Final Four, 111-73.
si Jude Eriobu naka 35 points, but other than that, you were able to limit his teammates into single digits. Ano yung, kumbaga, napag-usapan ninyo na gagawin versus Ateneo? And were you surprised na ganun yung resulta na sobrang laki ng lamang ninyo at the end of the match? Actually, yun sa akin, tama naman yung sinasabi ni Coach Jack. Grabe yung adjustment namin araw-araw. Tsaka pag yung mga nagsasalita kami sa court lang at saka yung mga teammates namin na pinagsabihan namin na ito gagawin natin, ito lang role natin at parang nakikinig lang kami kay Coach palagi. So sinusunod nyo lang yung game plan. Pero minsan pag dumadrive ka, tapos si Eriobu yung nandun sa gitna, wala nang game plan. Pero nafi-finish mo pa din yung mga layup mo. Paano mo ginagawa? Anong nasa utak mo pag tinatry mo mag-layup against a 6'11 beast? Di na baby beast eh. Beast na yung nasa loob ng court. Legit beast na eh. Ang sa akin kasi parang galing sa timeout, sinasabihan ako ng mga coach na ito i-drive mo kung mag-help si Ariobo, drop pass ko lang daw. Pero minsan kasi hindi ko makita yung drop pass, ililayap ko na lang. Kaya mabuti, pasok naman eh. Oo, pasok naman. Yun yung importante. Mark, gaano kataas yung confidence level nyo after that playoff match? Kasi I'm sure, papasok nung playoff na yun versus Ateneo, knowing na hindi kayo nanalo, I'm sure may onting doubts di ba? Parang, paano tayo makakalusot? Hindi natin sila natalo ng elimination round. But after that playoff match, you guys won by more than 30 points. Gaano kataas yung confidence level nyo na parang we're meant to be in the finals? Siguro nga sa sinabi ni Cubs na yun nga kasi kaming mga magkakagrupo, lagi po kami nag-uusap kung paano po yung gagawin namin. Tsaka yung adjustment ng coaches, yun, sinunod lang namin. Tsaka yun, binigay lang namin yung best namin ng game na yun. Basta manalo o matalo, yun, binigay namin yung best namin. Wala nang bukas eh, after that series. So, let's talk to Sam Hall here again, the energy guy for this team. Grabe yung pinapakita mong energy. Off the bench, no? Parang ikaw yung nagbibigay ng energy. Pag against Ateneo, ikaw din yung bumabantay dun sa mga guards nila. Ano yung mindset mo pag ganun? Kinakalaban mo yung magagaling na offensive players. Ang mindset ko naman nun, syempre, ang main point namin nung time na yun is si Eriobu eh. So, yung guards nila, so kailangan namin na ipahirapan sila na maibigay yung bola kay Eriobu. So, we're doing our best para ma-pressure namin yung mga guards para kahit papaano mahirapan sila mapasa na hindi nila agad ma-quick post para kay Eriobu. Ayun lang naman. JD, sa inyo, in that game against Ateneo, saan kayo pinaka-nahirapan siguro? Yung times that you kind of like felt na, kasi nung second game, dikit na eh, di ba? Iba na ulit yung laban, di ba? You really can't predict when it comes to high school basketball as well. On some days you're off, when some days hindi kayo nagbimintes. So itong laban na to pangalawa, parang saan kayo banda nahirapan nung second game na kaya dumikit yung Ateneo? Siguro yung sa may mga mali lang siguro kami nagawa sa defense namin kaya parang nahirapan kami. Tas yung mga tira sumasablay ganun. Tas yun unti-unti naman binabawi. Kailangan ini-stop lang namin sila. Parang more on off day lang din talaga sa mga shots din yun. Para makabawi kami. Si TJB, hindi off day nung Yun nung yung lead-in natin, game clinching for the series. JB, sobrang init nung kamay mo. I think you had 5, 6, or even 7 threes, if I'm not mistaken, that game against Ateneo. Alam niyo yun, ilan? 7 threes against Ateneo. And hindi lang 7 threes, may mga clutch threes pa. Ano yung tumatakbo sa isip niyo nun? Kasi may time na kontrolado na rin ng Ateneo yung game eh. Tapos humabol kayo, naging trade baskets, Noah Banal, medyo uminit. Pero ikaw, grabe, ready to shoot. Ganda ng form. Anong nasa isip mo nun? Well, ako kasi nakikita ko yung crowd parang yung supporta nila, ganun. So, ako naman, parang ma-motivate ako. Plus, andun na kami sa point na yun like Final Four na kami. So, give my best na lang kung ano na lang mangyari, kung anong outcome. And yun nga, thank God kasi uminit niya ako ng game na yun and nakuha namin yung panalo. Nung nakalimang 3 points ka na, ano nang nasa isip mo? Ano na ako? Any shot, pasok na to? Ganun na ba yung mindset? Actually, nung game na yun, wala akong na-feel para akong parang may lagnat, parang wala akong nararamdaman. Ayun na, parang going to the game nga, parang uncertain pa ako sa lalaruin ko kasi
pagising ko parang ang init ng katawan ko, ganun. So, going to the game parang lutang, ganun. So, di ko nga alam na 5-3 na ako eh. So, yun nga. Buti na lang pinagkatiwalaan ako ng mga teammates ko and ayun. Literal na mainit pala talaga yung kamay niya, no? Kaya hindi siya nagmimintis. Well, anyone can bring this up, but what was the conversation? What did Coach Mike tell you guys nung nakuha niyo na yung panalo na yun, napasok na kayo sa finals? Meron bang nakakalaala na tumatak na sinabi ni Coach Mike right after that win na pupunta na kayo sa finals and NU na yung mga kalaban niyo? Siguro si Cavs, meron ba? Or sa Ano likod? sinabi ni Coach Mike? Yung sinabi lang ni Coach Mike sa amin, kasi parang nalo na kami sa against Ateneo. Sinabi lang niya sa amin na trabaho pa tayo para sa next game natin, sa finals namin. Kaya ayun, ensayo lang kami ng ensayo. Kumbaga, hindi pa rin pwede maging relax na dahil job is not yet done. So, meron pa kayong finals. Na pag-uusapan naman natin, yun yung pinaka-exciting part is the actual finals. So, stick with us and stay tuned. You're watching Starting Lineup. Welcome back to Starting Lineup. And we still have the whole gang here. We welcome back Mark, Cabs, JB, Sam, JD, and Coach Jack from the FEU Baby Tamaraw. So, okay, dito na tayo sa mismong championship, diba? And knowing that NU is your matchup. But prior to Game 1, siyempre meron pang awarding muna na naganap. And kasama nang naman natin si Mr. MVP. The MVP. Cabs, talk to us about the feeling nung bago yung Game 1 dahil tinawag ka, of course, to receive your MVP award. You're the third Baby Tamaraw to receive that award, if I'm not mistaken, in the company of Terence Romeo, Jerry Pingoy, diba? So, ikaw ngayon yung pangatlo. How does that make you feel knowing na sa'yo na yung award na yan? For me, hindi ko naman in-expect na makakuha ko yan. Kasi parang sa akin, parang tinutulungan din ako ng mga teammates ko, mga coaches ko. Kasi parang sa akin, hindi ko man titignan yan eh. Talagang nagpo-focus lang ako sa laro. Pero hindi ko nakalain na makuha ko pala yan. At ayun lang, blessed lang din ako na binigyan ako ni Lord ng ano. Anong nasa isip mo nung na usually pag nakakuha mo yung award na ganun, tapos maglalaro ka ng championship, parang iba yung feeling ba? Kasi syempre happy ka, Ganado. pero dapat focus ka pa sa finals. Anong tumatakbo sa isip mo nun? Sa akin, parang nasa finals na kami, tapos nakuha ko yung parang sabihin natin na bonus lang. Pero parang sa feeling ko parang medyo masaya. Kasi ito na, finals na. Kasi ito na sa gusto namin makuha ng champion. Iba yung kumpiyansa eh, no? Coach Jack, okay, pag-usapan na natin yung mismong games. Tapos na yung awarding, nagsimula na, di ba? But I'm sure the preparation happened well before that. When you saw NU, na sila yung matchup nyo dahil nag-split kayo no? Eliminations, diba? 1-1. Kumbaga, ano yung pinaka-pinag-usapan ninyo or pinaka-pinaghandaan against the NU? Well, pinagandaan talaga namin yung defense nila. Kasi kung mapapanood mo yung game, yung defense nila kakaiba eh. Minsan biglang nag-zone, minsan biglang nag-go 1-3-1. So, nagugulat kami. So, first round, ganun ginawa nila. Second round, medyo na-counter namin. Tapos nung pangatlong beses namin sila makalaban, yung which is championship na. Ayun, lahat yun, na-counter na namin. Tapos, at the same time, yung mga bata rin, nakapag-adjust na. So, lahat naman, nangyari sa practice, lahat na plano ni Coach Mike. Sobrang galing kasi ni Coach Mike na coach dahil yung sobrang veterans eh. Makikita mo talaga. Parang hindi ka nagagalit eh. Talagang chill lang. Ito lang gagawin natin. Talagang, ang ginawa namin doon sa preparation pa lang, after nga ng first round, actually, lahat yun napanood na ni Coach Mike. Hinimay niya na. Tapos, in-apply na lang namin sa mga bata after na mag-usap ng mga coaches. So, dine-delegate niya rin yung mga tasks sa mga assistant sa coach. assistant coach. Kay Mark, yung role mo sa team actually, do all the dirty work. Ikaw bumabantay sa mga kaila Eriobu, sa mga big man, ikaw rumi-rebound.
Pag nagmimintis sila kagurungan, sila Cubs, ikaw yung rumi-rebound, binabantayan mo yung best bigs. Anong mindset mo naman going into the finals na syempre NU? Mabigat din yung makalaban yung FSA din doon. Anong ginawa mo against the bigs of NU? Yun nga, siguro na banggit ko na kanina na yun, before game, yun nga, gagawin namin yung best. And before kami pumasok dun sa court, talagang minimake sure namin na lock in na kami. Iniisip namin kung ano yung role ng bawat isa sa team. So yun lang, ginawa ko lang yung role ko sa team. And Ano yung rule na binigay sa'yo ng coaches? siguro sa akin yung role ko, yun nga, rebound, dumepensa, Physical, ganun. physical, yan. Yung Sam, mga dirty works po. Right. Sam, let's talk about kumbaga yung Game 3 na eh. Dahil ito na yung nag-overtime, di ba? May mga crucial moments. Kian, who's probably watching this right now, di ba? May mga free throws ng dulo, lahat yon. I wanna know the perspective of you guys na, kumbaga, waiting for the result, di ba? Hindi na yung actual game plan, but the emotions of seeing na, uy, malapit na tayo mag-champion. Ano yung usap-usapan sa bench? Ano yung nangyayari sa inyo dun? So, ayun nga, Game 3 na yun eh, and sobrang close game lang talaga yun eh. So, nag-uusap na kami na give our best, na wala nang mapapagod kasi last na yun, wala nang kinabukasan. So, sabi namin, bigay na natin lahat, buhos na natin, kung ano pa ibubuhos, wala na magtitipid. And ayun, yung nag-stick lang kami dun sa game plan and yung heart namin na gusto namin mag-champion and makuha yung panalo na yun. Lumabas yung pusong yun eh. Ang dulo talaga eh. Grabe talaga yung puso kasi NU was in control of that fourth quarter. I think they were up last 5 minutes, lamang pa sila eh. Tapos, first to fourth, tapos grabe yung sinipagan nyo talaga yung full court press nyo kahit minsan na be-break, minsan hindi. Para nag-stick lang kayo dun sa game plan talaga. Kausapin natin si JD nung time na yon, last few minutes. Nag-uusap ba kayo ng players? Anong sinasabi niyo sa isa? Usually, kayo lang nakakarinig dun. Yung mga fans na nanonood, di nila alam kung anong pinag-uusapan niyo dun sa court. Ayun, nag-uusap lang kami na, ayun na, malapit na tayo guys. Ganun. Ano na lang, puso na lang to, laban na to. Ganun, kahit ano pang mangyari. Basta kung ano yung maging result, yan. Alam naman natin na kung ano yung magiging result nito is dahil yun sa pinag-arapan natin. Ganun. Kahit nung lamang na yung NU, parang di kayo medyo nababaan ng loob. Hindi, kasi isa kami yung team eh. Kaya parang kahit lumamang to, kaya namin yan kasi naniniwala kami sa isa't isa. Yun din, tiwala. Laban, Nandun yung no? tiwala eh, Believe. diba? Even if it was a double-digit lead, papasok ng fourth, they believed in themselves at yun nga, nag-overtime, nakuha yung championship for FEU. JB, yung mga kasama mo, kumbaga, move on na from their high school careers. Ikaw, stay ka muna. Maiwan ka dahil maraming tres pang isushoot mo sa juniors, no, sa boys. But going through all of this, the championship, knowing that you guys are at the top of that UAAP mountain, tapos yung mga seniors mo, exit na. Ano yung nararamdaman mo ngayon? I'm sure nag-celebrate pa rin kayo, di ba? Until now, but knowing na sila naman i-graduate, may iwan ka. Ano yung, kumbaga, emosyon mo in this whole process? Ako talaga, grateful lang ako kasi may seniors ako eh, na iniwanan nila kami ng championship. Ayun. And sobrang saya ko kasi first time eh, UAP, tas champion pa. And yun nga, yung learnings na binigay nila and sabi ko nga, sobrang special kasi ng batch na to eh, kasi yung seniors namin, naasahan namin eh. So, every moment, yun, chine-cherish ko sa dorm, sa game, sa training. And good thing for our team kasi, we all think positive eh. Plus, we have the chemistry talaga, so, ayun, alam ko na eh, I'm very confident na we can get the championship. May iyakan bang naganap? Sino pinaka naluha nung nag-champion? Meron ba? Actually, pag tinignan ko, sila Mark Cubs. Mga seniors yung mga talaga. Seniors talaga eh, kasi buhos talaga lahat eh. For sure. Buhos talaga. Yung samahan na yan, stuck na yan with you guys forever. Kahit mga 40, 50 years old na kayo, babalikan niyo yung moment na ito. Before we end, let's talk to Cubs. Cubs, MVP, Finals MVP, champion for your high school career. Lahat ng gusto mong pasalamatan, pwede mong pasalamatan. And yun, before we end this.
Sa akin, nagpapasalamat ako sa mga teammates ko kasi grabe yung tulong nila sa akin. At saka yung mga coaches ko, grabe yung tiwala sa akin. At saka yung mga pamilya ko dyan nasa Digos. At saka yung mga buong Kabunilas kong ba. At saka yung grabe din yung suporta ng namin doon, si Sir Mart Cagas, saka si Ma'am Ibon Cagas. Grabe yung tiwala nila sa akin. Parang sinasabi nila sa akin, gawin mo lang yung best mo. Huwag mo isipin yan yung mga awards na yan kasi parang bonus lang sa akin. And ang sa akin naman, ayun naman tinatak ko sa utak ko. And ang akin naman, hindi ko talaga iniisip yung mga awards. Gusto ko makuha yung champion. Tsaka makatulong ako sa mga teammates ko. Yeah, and it's the best ending, di ba, you could have for your high school careers. Congratulations. I'm sure the whole FEU community is proud of you guys. Yes, sir. UAAP Season 88 Boys Basketball Champions, the FEU Baby Tamaraos. Maraming salamat, guys. Congrats. Yung apat, see you sa seniors. Yes, See you sir. seniors. Kita pa tayo sa maraming tres pa tayo. Maraming tres pa yan. 3-point shootout champion pa yan. All right. And that's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Diego Dori. I'm Dip Dipiaco. This is Starting Lineup.